Pre-rolling na to, pre. Pre-rolling na yan, pre! Tara na, doon na tayo upo na tayo. Let's go! Hash it out. Welcome guys to our very first podcast. So ayun mga opa. So ayun, I'm your host, Opa Ish. And on my side, ayun nga mga aking mga kaibigan, sinamahan ako. We have Homie and we have Freddy. So, yes, so finally, nagka-podcast din kami for a very long plan, very long preparations na tuloy na din. So, ayun, apakatagal na nating pinag-uusapan to. Madaming, pag-uusap, pagkakape sa labas, hanggat na dumating sa point na ganito, di ba? So, Pero mas marami tayong ginawang kamemahan. Masyadong marami tayong mema kaysa sa pagpaplano. Kasi, aminin naman natin, tayong tatlo ay walang kwenta sa pagpaplano. Busy persons. Pero, still surprised na nagawa natin to at umabot tayo dito sa first episode ng ating podcast. Pero, paano ba tayo nagsimula? Nagsimula to sa tuwing aya ng coffee, tapos bigla-bigla na tayo magdi-deep convos. Tapos, pag-isipan na natin na why not i-transfer natin sa podcast na platform. yeah, so, ayun, sabi nga ni Homie na yung mga aya namin na yun, na mag-uusap-usap lang sa coffee shop, inom ng coffee, kaya nag-uusap kami ng sobrang haba, why natuloy namin na podcast, di ba? So, We're here! Sa feeling namin guys, pag nag-uusap-usap kami, nag-deep talks kami, feeling namin may sense kami. May sense yung pinag-uusapan namin. So, tatry lang namin ilagay ngayon sa platform na, alam mo yun, pwede namin gawing hobby o kaya for fun lang. That's why gusto din namin i-share yung mga opinions namin through this podcast. So, again, yung mga sasabihin namin dito is totally lang namin. Own opinion lang namin. Talagang yung paniniwala lang namin. Walang ibang influence. So, sa amin lang talaga. So, guys, and like, katulad ng sinabi niya na wala talaga kaming kwenta. Ano talaga yung masabi namin, yun na yun. Pero, we know naman na somehow, nagkakaroon ng sense yung mga pinagsasabi natin. We would like to believe na nag-make tayo ng sense kahit pa paano. Tama. Kaya nga napunta kami dito sa ganitong platform na what if i-podcast natin yung mga napag-uusapan natin and makapag-share din tayo ng mga As usual naman, like every podcast, you can agree, you can disagree with our opinions kasi sino ba naman tayo sa mga viewers kung sino man nanonood nito. tsaka hindi naman lahat tayo pare-pares ng say. So, kami, baka may sarili kami opinion, hindi kayo agree, o kaya may mga sinasabi kayo na hindi may agree. So, vice versa lang naman. So, this is, turin nyo na lang na parang nagko-conversation lang tayo from sa amin lang and kayong viewers. Parang nag-uusap lang tayo. So, we have our own opinions and suggestions. So, open din naman kami sa, kunyari, kung comment kayo, like, may gusto kayo itama or isuggest, we're open for that. Pero, this podcast is all about conversing to each other. So, kwentuhan lang to, katuwaan, walang sama ng loob. Kung may mag-walkout man, Wait lang, pre. wala ba? Okay. Sama ng loob. Naman, may mga episodes rin naman na expect nyo na rin na may mag-aaway kasi hindi nagtutugma yung opinions nila. may mga Pero, we will try our best na wag sana dumating sa point na syempre may magwo-walkout or something. Pero, we keep it. Normal na rin yun. Pwede naman sabihin natin na normal. Pero, iwasan na natin para at least tayo-tayo pa rin, di ba? So, bawasan na natin tong chit-chat, other something. So, magsimula tayo sa mismong podcast natin, guys. Okay. Ito ang inaabangan ng very first topic in our very first episode ng podcast. Yes. Ano ang inaabangan? So, ano bang inaabangan sa podcast natin? Siyempre, mga past months issue. Tawagin ba nating past month issues or past months topics? o yung hot topics. Hulaan ko yan.
Sige, anong hula mo? Kasi kakatapos na ng love month. So, Mhm. feel ko may relationship yun sa love month. Pwede! Yes! We can relate that to relationship kasi mostly ganun talaga. So, disclaimer lang guys, medyo hindi namin alam yung topic rather than our host. Siya yung Yeah. nag-prepare. Yeah. Para ma-on the spot rin kasi. For transparency lang, Oo, guys. kasi Hindi talaga namin. baka sabihin nyo, pinag-preparean namin makasagot namin eh. Para saan din? Hindi to scripted. So, we can assure naman na lahat tayo makakasundo dito sa topic natin. Lahat tayo makakasagot at makakasabi ng ng ating hinain. So, ayan. Okay. Ready na tayo sa ating topic. So, our very first topic natin ngayon is nonchalant. Nonchalant. Okay. Kung familiar kayo sa word na nonchalant, ayan. You can search about it. So, Ako, sa-search ko na ngayon. okay, habang sinesearch nila ang nonchalant, can I ask you guys kung you have someone or like malapit sa inyo or kakilala nyo na nonchalant, di ba? Parang familiar sa inyo, di ba? What the word nonchalant. Narinig nyo kahit saan, kahit sa SOCMED, sa kapitbahay nyo, sa kaklase nyo, kaibigan, kapatid, nonchalant. So, nahanap nyo na ba yung word nonchalant, guys? Can you say the word or the description of nonchalant sa ating viewers? Sabi nga ni Google, it is relaxed and calm. Either because they do not care about something or because they are not worried about something. Tanong natin si Freddy for the Tagalog version kasi medyo, alam mo yun, English lang si Google. In short, wala siyang pake. Well, In short, wala siya. ano, In short, kalmado. Parang ganun na nga Hindi rin. masyado, hindi. Though, pwedeng affected siya, pero hindi niya pinapakita na affected. Talaga, Kasi he kalmado lang siya, ganun. True. Passive, kumbaga. He listens, pero hindi siya vocal. Parang ano siya, Hindi siya, kulang sa emotion. kulang sa emotion. Para sa amin yun yun sa amin. So there it is. You know, alam na rin natin kung ano meaning ng nonchalant. Pero, how can we, paano ba, ihahambing ito sa relationship? Sige, unahin mo natin relationship. Relationships. Teka, bago muna sa lahat, ikaw ba kinoconsider mo sarili mo nonchalant? Sorry. Umuwi ka? So, Am I considering myself nonchalant? No, I'm a Hindi. vocal person. Expressive. Expressive. Okay, syempre. Expressive. Sa Ganyan pagkatoka yan ko eh. sa'yo eh. Pag may nonchalant, tapos ang kabaliktaran niya is si OA. Sa Nonchalant ngayon, si OA. nonchalant siya si OA. So, sinasabi mo, OA to. Siya yung OA sa side. Siya OA na side. Actually, kaming dalawa pares kaming OA. So ikaw rin, Okay, mo no. na hindi ka nonchalant. Oo. Okay. So ako lang, okay, ako, nonchalant. Okay, so confirm na natin, mayroon tayong dalawang hindi nonchalant, tsaka may isa tayong nonchalant. Yun lang muna, yun lang. Pero we're focusing on nonchalant. Okay. okay. So, paano ba? We can... Alam kong focus mo nonchalant at na-confirm mo ako na yung nonchalant sa room nito. Pero hindi yun excuse para i-focus mo ako ha. Ay, hindi naman. This is general speaking. Okay, guys. Ano mo lang? Wala kami pinapatamaan specifically. Pero kung matatamaan man, kung sino man dyan, or sino man nanonood or somewhere, sa inyo na yan. Pero wala, general Okay. speaking to. So, okay, siguro I can start? Okay. I can start? Or some... Ano bang ikaw, tanong? sino ba? Ano bang tanong? Ano muna ba? Paano niyo yung ihahambing yung nonchalant sa pagiging in a relationship? Is that in a good thing or in a bad thing? Sa relationship, okay. Okay, siguro nagtanong si Dave. Sige, si Dave. Hindi. Freddy So, muna. anin lang natin yung question na kung ang pagiging nonchalant ba ay okay pagdating sa relationship. So nga, yun ba? O okay ba siya? Or Yun ba yung pinaka- Yeah. Okay ba siya? Is being a nonchalant good thing or a bad thing in a relationship? Okay, dahil ikaw ang host, una ka. Actually, sige, pwede na ako mag-start. Sige, ako na lang ang-start. Then, sunod-sunod na. So, para sa akin, yung pagiging nonchalant sa pagiging relationship, siguro, depende na yon kung sino kayo as a couple. Kumbaga, magiging okay ba yung partner mo Chemistry ba? yung chemistry. Chemistry. I mean, ugali ng tao ang pagiging nonchalant, hindi mo rin naman mababagan. Except kung extra effort yung nonchalant person na magkaroon ng ugali, baguhin yung ugali niya. Pero it is a person na talaga, ugali niya na yun. So, para sa akin, hindi naman specific na kailangan gawin to ng partner. Pero, I think the person, yung
partner ng nonchalant person is kailangan niya mag-adjust. Para sa akin lang I mean, hindi niya kasi kung yung tao yung nonchalant, hindi mo na siya mabago. Na yung tao na yun is parang yun na talaga ugali niya. Syempre, di mo na mababago. I mean, close-minded na siya, ganun. Sa akin lang siguro adjust mo na rin yung sarili mo. Para sa akin. Kasi, yun nga, kasi character niya na yun. Character niya na yun Pero, di mo rin sure, baka mamaya, throughout you are adjusting or yung adjusting moments mo or your situation, baka malay mo, throughout yung pag-a-adjust mo, makita niya, parang you're taking an effort na parang, uy, nakikita ko, nag-a-adjust ka sa ugali ko, so I think I need to change myself. Parang guilty ba? Parang ganon. Guilty ka kasi ganon na yung tao sa'yo. So, siguro there's a way para magbago yung tao. Kung ganun siya, di ko na sure. Pero ayun yung sa akin, parang, hindi ko siya consider the good thing or bad thing. Parang nasa middle or like neutral. Neutral. Yeah. Ikaw, anong masasabi niyo? Hindi, mamaya ka na. Kasi nonchalant. This is the nonchalant. Perspective mo na lang mo, okay. Ang saya. Ma-pressure ka pa nga tayo. Okay. Ako, sa akin may positive and negative side. May positive and negative na pwede mong makita yan kung ang ka-relationship mo ay nonchalant. Positive in a way na, halimbawa, ito kasi naisip ko na positive thing about nonchalant. Personal experience Oo. pa yan. Hindi. Ay, di ba? Parang kung ako lang kung may ka-partner lang ako, pag nakikita ko siya na positive, pag nag-away kayo. Kasi, like, katulad nga ng sinabi doon. Positive pag nag-away? Oo, kasi, kalmado lang siya. Okay. Kalmado lang siya. Hmm. Kumbaga parang, yun nga, katulad yung sinabi mo, he or she listens, pero na-absorb niya, pero hindi niya nile-let out yung emotions niya. To the point na, para sa akin hindi na mag-escalate yung away niyo to yung mas grabe pa. Kasi nga, parang Nonchalant siya. makukulangan ka ng emosyon sa kanya. Yun yung isang positive na nakikita ko doon. Ang negative is, hindi alam ng partner mo kung masaya ka parang ang negative thing sa pagiging nonchalant is hindi ka nakakapag-communicate ng maayos dun sa partner mo. Why? Because hindi mo pinapakita yung emotions mo. Hindi ka nagsasalita, hindi ka nagko-comment, So, negative siya in a way na parang hindi makikita ng partner mo kung ano ba yung talagang nararamdaman mo. Halimbawa, isa na dyan yung yung pagbigay ng, halimbawa, kung ang love language mo, word of affirmation. Okay. Hindi ka naman Hindi hindi ka naman palasalita. Okay. So, or let's say yung partner mo, yun yung love language nila. Words of affirmation. Di ba ganun daw yun na, kung ano yung love language ng partner mo, yun yung ibigay mo. Paano kung yun yung niya? Tapos hindi mo. Tas hindi mo mabigay. So, parang negative siya. Pero, yun lang talagang nakikita akong positive thing about sa pagiging nonchalant na if ever man na mag-away kayo as a partner, well, eventually, mag-aaway naman talaga kayo. Pero, alam mo yun, yung kalmado lang siya, ina-absorb niya lang talaga lahat ng galit mo. And then, siguro naman, in a way, magbibigay din naman siya ng effort na mag-comment or parang sagutin yung emotions mo na ano yung naging take niya dun sa away niyo. Pero, again, kalmado lang siya. So, alam mo yun, napoprocess niya yung thoughts niya, talagang napag-iisipan niya. Hindi siya impulsive. So, hindi siya sasagot agad. Kumbaga parang pwede niya munang i-absorb lahat. Yun yung nakikita akong positive thing about sa pagiging nonchalant. Pero kung susuma-sumahin niyo lahat, para sa akin, mas maraming negative side ang pagiging nonchalant. Kasi parang parang alam mo yung feeling na may boyfriend ka may partner ka pero parang wala kasi nga hindi mo nabibigay yung
yung energy Na binibigay sa'yo. na binibigay sa'yo. So, kaya na uso yung COA tapos sinansiya. Feeling ko yun lang yan sa akin. Yun lang yung akin. Gets naman. Okay. It's good to have suggestion sa mga nonchalant. Sabi nga ni Freddy na yun nga take kayo ng effort, like magkaroon ng pansin sa partner niyo na magbigay pa rin kayo ng extra effort para magbigay needs dun sa partner niyo. Kasi I mean, don't say na parang hindi kayo iniintindi or like unfair, pero parang it's a way of parang respeto na din na parang siyempre di mo nakikita na nagte-take ng effort yung partner mo, yung siyempre yung iniintindi ka niya kasi di ka nga nagsasalita, so dapat at least napapansin mo din yung part nung partner mo na na ganyan ka nga. So Pero hindi mo din kasi maiiwasan yun, pre. Halimbawa, Especially kung character mo na yun. yeah. Pero this is our way, parang magbigay din ng mulat sa kanila na pero may mga kilala din kasi ako na nonchalant. Pero, pag yung circle niya, nakakuha siya ng circle niya na talagang lahat napapaligiran siya ng OA, nakakapag-adjust siya. So, I think, it's not too late siguro para magbago yung nonchalant person. Kasi marami akong kilala kahit nga mahiyain, tapos nagkaroon siya ng friends na mga talagang very active, talagang sobrang go na go, talagang party dito, party doon, talagang basta active yung lifestyle nila, talagang lagi silang lumalabas. Okay. Wait lang, teka, medyo sumasidetrack tayo nasa friends na tayo. in the relationship. We can talk we can go deeper in the friends kasi itatakal din natin. Itatakal din natin ng friends. So, ayan, Ikat mo na lang yun. hindi, okay lang. Okay lang. So, ayun, maganda rin yung napag-uusapan natin yung how it affects yung environment, yung kung ano yung situation ng dalawang partner. So, it's good. Ayan, ikaw. Pwede kasing ganun na siya lumaki. Sabi ko nga, ganun, I mean, there's a person talaga, ganun talaga ugali niya since then. So, ikaw. Pero nasa na yun nasa partner na yun. Nasa partner na. Na, halimbawa, alam mo naman from the start na nonchalant siya. So, you know the consequences. Yun nga, kung mahal mo, ikaw na mag-adjust. Kasi hindi mo na kung sa simula pa lang alam mo na ganyan, you have an option to not to date her or him, 'di ba? So, yeah, mahal mo ganun talaga. Diyan papasok yung I can change him. Uy. na mga linya. I can change him. May ibang na yan, may ibang kategory na yan. Pero it's connected pero iba na yan. Okay. Ikaw, Sage, may sabihin ka ba about? Okay. Tama lahat ng sinabi niyo actually. So, siguro mabibigay ko lang, masishare ko lang dyan is yung point of view ko as a nonchalant. Diba? Yeah, as a nonchalant. Kasi, guys, correct me if I'm wrong. Talagang medyo pagdating sa mga ibang bagay, medyo wala akong, medyo carefree ako, wala akong whatever happens. Kaya nasusulog ba nito? Medyo, calm and collected lang naman ako. Pero, isalpak natin sa relationship. Tama nga si Ish tsaka si Dave na, ang hirap magano dito Kasi, parang feeling ko makakancel ako, nakadepende talaga yan sa relationship kung sa dalawang mag-partner. Kung ano yung chemistry nyo, kung ano yung dynamics nyo, because a nonchalant person doesn't, minsan sa isang relationship, nonchalant person works, hindi niya kailangan mag-change. And they're still strong together. May mga nag-work pa naman. May nag-work talaga. Meron ring pair na nagkakalabuan. Pero parang napapa-change yung so both types of parties, partners or relationships exist, no? Pero yung pinakasagot diyan is nakadepende talaga sa character ng mag-partners, right? So ang pinaka ko diyan it's also
Neutral rin. May pros, may cons siya, pero I also believe na mahirap baguhin kapag character mo nonchalant. Pero I believe rin first-hand experience if yung partner mo binibigay yung yung todo effort and everything, tapos me as a nonchalant person, perspective ko lang to Perspective ko lang to, pre. Ako kasi nonchalant talaga ako, pero once you hit that realization na hindi talaga na yung realization na nakikita mo yung partner mo gumagawa ng todo effort sa iyo. Once you hit that realization, mapapagalaw ka eh. Ako mapapagalaw ka eh. Or mapapa-change ka, mapapa-effort ka, mga ganun. It's just for me na medyo I realize that too late na kasi. Pero it's possible. It's possible. Mahirap kung character mo and everything, pero if we're talking about relationship, kung yung partner mo like, mahal mo talaga or love mo talaga, you take into consideration, tinitake mo na siya into consideration even beforehand. Kaya may pros and cons rin naman. Tsaka mapipilitan ka talaga magbago pag mahal mo yung tao. Totoo yun. Tsaka naman, yun nga, sabi mo nga depends talaga dun sa situation na mangyayari. Tsaka depende dun sa ugali ng tao kung talaga maapektuhan siya or hindi. So, ayun talaga. Pag mahal mo. Ang tendency kasi sa nonchalant, pre. Sa perspective ko, kung ano yung limit mo, doon ka lang nagsisettle. Doon ka lang nagsisettle. Pare, di ba? Kasi nonchalant, wala kang pake, di ba? So as long as Nasa comfort zone ka. as long as comforted ka or alam mong comfortable ka, comfortable and kung nasan everything, ka. di ba? Okay na sa'yo yun eh. Okay na sa'yo yun. Yun yung medyo mahirap sa nonchalant. Pag sa relationship Kasi kung ang nonchalant person, nagsisettle ka lang kung saan ka comfortable, wala kang pake sa iba, tapos yung partner mo medyo grabe yung effort, nagkakaan yun. Medyo mahirap na yun, di ba? Totoo. Talaga, pero kapag mahal mo talaga, sabi nga pag mahal mo talaga, mapapagalaw ka talaga eh. Yeah, it's true. Ang tendency lang talaga sa nonchalant, it's hard, as hard it is for me to admit, mga nonchalant talaga. Correct me if I'm wrong baka kasi ako dito, matake ako dito eh. Parang nasa comfort zone lang eh. Kung, whatever the process is, as long as you get it done, okay na sa'yo yun. Okay na sa'yo yun. Or, you take the easy way out. Diba? Basta nakarating ka sa goal mo, yung pinaka-easiest way to get your goal, yun lang yung gagawin mo. Kasi carefree ka eh, okay ka na eh. Comfort zone mo. Diba? Pros and cons. Neutral rin ako. May pros, may cons rin naman siya. Pare-person ka sagot eh. Actually, our answers is leading to one one outcome din naman eh. I mean, yun nga, yung nonchalant person, pwede rin siya magbago. It depends kung ano yung nangyari sa situation sa partner. Kunyari, yun nga, yung nakikita niya, nagtitake extra effort ang isang partner niya, pwede rin siya magbago. Or, lang talaga siya, strict to what he was, being a nonchalant person. Hindi ko naman sinasabi na mamatigas siya, pero yun lang talaga yung effort na kaya niyang gawin. Kumbaga, yun lang yung kaya niyang ibigay sa'yo. Pero hindi natin sinasabi na pag nonchalant ka, kailangan mo magbago. Yeah. It depends on you. It depends on ayun nga, tawag dito, lang namin to, own perspective lang, own sinasabi. Pero, Nakadepende din kasi guys sa sa partner nyo. Halimbawa, nonchalant ka, tapos nagka-jowa ka or nagka-partner ka ng nonchalant din. Tapos nagkakaintindihan kayo. And kung alam nyo naman na masaya na kayo sa pinapakita nyo sa isa't isa, hindi nyo na kailangan karoon ng adjustment sa isa't isa. Siguro may mga adjustments, pero hindi ganun ka major, hindi ganun kalaki. Kasi nga same kayo ng personality. Tsaka there are certain partners na who falls in love with the nonchalant na parang
like, oh, They're okay with that. Yung mga mismong traits ng nonchalant na person, yun yung mahal nila. Di ba? Yun yung, may mga ganun na relationship na partners, di ba? Pero guys, pero eto sa akin na, aminin naman natin, nonchalant o hindi, may mga tao lang naman talaga tayo. I mean, sinong hindi magiging masaya sa effort? Di ba? Nonchalant o hindi, kapag in-effortan ka, di ba? You feel special. Sasaya rin naman tayo. Di ba? Tao lang naman tayo. At saka ano din Emotions naman, yan. meron din naman may mga situation din where sa relationship, nonchalant tapos OA, minsan ang OA yung nag-a-adjust. Minsan siya din yung nagbabago para dun sa tao. Hindi lang yung nonchalant lagi yung nagbabago. Minsan pwede din yung OA. Yeah, Diba? totoo. So, nakadepende talaga yun. Subjective. Talaga eh. So, it depends dun sa tao talaga. Bawa, OA ako, Yeah. tapos siya nonchalant. Pwedeng ako yung mag-adjust sa kanya or pwedeng Siya siya mag-adjust sa akin. Ganun lang yun, kung paano nyo i-work. Pero guys, communication pa rin. So, importante pa rin. Comprehension. Communication and And comprehension. Kailangan, I mean, continue pa rin yung ganyang bagay para at least magkaintindihan kayong dalawa. Kasi, para saan pa kung nagtataguan kayo sa isa, tapos sabihin natin parang kinikimkim mo lang na parang, uy, grabe naman siya, hindi siya nag-a-adjust para sa akin. Mga ganong bagay. So, para naman malinawan yung person, tsaka alam niya kung ano yung nararamdaman mo, you need to have a communication Huwag session. nyo gawin excuse yung pagiging nonchalant nyo Yeah. para hindi mag-communicate. Yeah, isa din yun. Isa bad. Ito, bakit pa kayo nagkaroon ng relationship kung di kayo magiging open sa isa't isa? Nonchalant o hindi, huwag nyo nga gamitin yung Totoo. Ay, nonchalant ako, kaya di ako makipag-communicate. Pre, kahit anong relationship yan, kailangan ng communication. Tama. Communication is Tama. very, Again, ang relationship is commitment. So, Yeah. commit ka, minsan mapupunta ka lalabas ka sa comfort zone. Commitment nga eh. So, two-way street yan eh. kailangan hindi lang one way. Hindi yung puro take ka lang ng take. Kailangan mo din mag-give. Minsan nga, give lang ng give. Tama. Wag puro bigay, dapat may makukuha ka din. Ito guys, wag kayong magkaroon ng relasyon kung di pa kayo handa sa commitment. Kasi, yun nga, pag pumasok kayo sa relasyon na hindi kayo committed, masisira yan. Yun lang. I mean, that's all. Tsaka alam niyo din yung mga magiging consequences. Yeah. Yung pros and cons. Pag tinry mong i-partner tong tao, Wag puro kilig. i-consider niyo din. Wag lang kayo bumasa sa looks. Wag puro kilig. Yun lang. Grabe naman yun. Sino ba pinapatama? Sino bubuli natin? Hindi. Sino ba yung... Wala naman. Wala. Generic ba? Generic. Hindi, kasi Kahit sino. Kasi, Dapat tinitake, consider din natin yung character. which is, yun naman talaga dapat. Pero guys, pre, aminin mo naman sa society natin. Kahit naman sabihin natin na character tsaka what's inside. We're looking for what's inside. Okay. Pero naman, sa society natin, it's hard to admit, pero may mga bumabase lang talaga sa Kasi yun yung unang mong nakikita. nothing wrong. Hindi lang natin sila. Okay. Let's not talk about looks for now, okay? It's all about nonchalant person. So, guys, parang okay. tayong pangit dito, Okay. guys. Usually kasi yung mga nonchalant guwapo. Based on Based sa mga nakikita. okay. So, ayun lang guys. So, yun yung yung sa amin lang kung ano yung perspective namin in a relationship Okay. about a nonchalant person. Okay. So, let's go to the path of friends naman. Sa nonchalant, pero sa friends. Nonchalant. Kung Ito, madali lang yan. ano yung masasabi natin sa yung pagiging lang yan. nonchalant person ng kaibigan natin. Madali lang yan. Unahin ko na, in-intro na ni Freddy kanina. Oo, sige. Mag-intro na siya kanina di ba? Talagang, are we talking about kung ang pagiging nonchalant sa friends is good or bad? Yeah, ganun pa rin. For me, it is, Isa lang sagot dyan, pre. Isa lang. okay ba? Oo. Kung totoo ang kaibigan. Okay ba? Okay, ikaw sa'yo, isa lang sagot dyan. Ewan ko sa'yo, ilang sagot mo dyan. Si Dave. Isa lang ba sagot? Bakit parang sa akin? This will test our friendship, bro. Bakit para, okay. Joke lang. Sasabihin ko lang sa akin. Kahit ano naman. Joke lang. Pero sasabihin ko lang sa akin.
Parang inulit lang natin yung sa Oo. sa Talaga, relationship. Kasi tingnan ang mo. friendship, may Yung- commitment ka din dun. Circle of friends mo, kung ano dynamics mo sa circle of friends mo, ganun, nakadepende rin. Oh, ganun Siguro din. sa akin pag may tropa ka lang nonchalant, tapos hindi nagre-reply sa GC, alam mo yun, yung Ay, kasama meron. nyo, Oo. pero parang hindi. Yun lang yung ano doon, yun lang yung pangit doon. Kasi Okay, parang ang hirap makipag-bonding sa kanya. Totoo. Lalo na pag nilalang mo ng cellphone, pag magkakasama. So, yun. Pero para sa akin, ako sa person, sa akin sarili ko, siguro sa sobrang dami kong kaibigan na nonchalant, ako na nag-adjust. Parang kunyari, yung simpleng pag di-reply, pag simpleng, kunyari minsan di pumupunta sa gala, kasi for the reason of parang walang gana, I mean, iniintindi ko na lang for the sake of parang may sinasabi ko na lang na, ganyan siya, or may pinagdadaanan or something. As a friend, I am trying my best to na mag-adjust sa mga needs niya. Pero syempre, there's something within me na parang sana dumating din sa point of life niya na parang magkaroon din siya ng realization na parang mag-a-adjust din siya or something. Pero sa akin, okay lang naman kahit hindi. Pero it's good to have na parang mag-extra effort din siya. Pero sa akin, okay lang kasi tropa ko siya. Yeah. I mean, ganun ako sa tao, parang kung meron ka something sa buhay mo na di mo naman or di naman ako ganun mahirapan, ako na mag-adjust para sa'yo. Kasi tropa ito eh. I mean, I can sacrifice things para sa'yo. Now, let's go to the next topic naman. Kasi masyado tayo dinidin natin sa relationship at sa friends yung paghinga. Let's go to the diba, isang nonchalant. So, let's go to the OA side or the clingy. Yung mga clingy naman. Specific on the clingy person. Mix signal! Let's talk about it also, mga mixed signal. Pero, let's go to the clingy side if it is acceptable or a good thing or a bad thing in a relationship. What, being clingy? Being clingy. Alam mo, In a relationship? Either too much or in a clingy in a general So, generic kasi- speaking. pre, subjective General yan. So, you mean to say, tinatanong mo kami, what's too much for you? Yeah, what's too much for you? What's too much clingy for you? Yeah. Okay. So, ayun. Siguro too much sa pagiging relationship. Sa akin, yung pag dumating sa too much, yun yung to the point na parang wala na kayong privacy sa isa't isa. Yung parang kunwari, too much, okay lang maging clingy. Okay lang maging clingy, private or public. Pero wag yung dumating sa point na parang binabastos mo na yung partner mo. In what way? In what way? Kunyari, ito sa akin Sa akin kasi, pag may partner ako kasi yung klase na clingy din. Pero alam ko yung limits ko sa pagiging clingy ko. Gets mo ba? Yung parang, yung pagiging clingy na holding hands. Okay, sorry. Okay lang yun. Okay. Holding hands or like, konting tabi. Pero yung sobrang intimacy, parang, pinapakita mo sa partner mo na sobrang mahal mo na siya. Parang nanggigigil ka sa kanya. Okay. Basta sobrang intimate yung Hindi man, sa public. I mean, PDA. yeah, PDA. Masyadong PDA. Masyadong PDA. Okay. That's bad. Kasi, I mean, tsaka, public yun. So, madaming tao nakakita sa inyo. So, that's my definition of too much. Okay lang maging clingy. Wag lang yung sobra-sobra na parang, di ba, nakakailang na sa ibang tao. May iba din kasi nakakita. May iba din nakakailang. Though kahit sa private, mayroon din times na parang too much din sa partner para nakakasakit ka na. Kasi may mga clingy na parang medyo Parang dinidikta na yun. Taro dito, parang mapuwersa sa partner. Parang kunyari, pag nakikilitian or masyadong kinikilig, parang minsan napupuwersa mo na yung partner, lalo sa mga babae. Parang it's a no-no for me. Parang masyado na. Parang hindi na natutuwa yung partner, parang gusto ko lang sapakin ng sobrang yung clingy mo eh. Pag natawa, no? Kulit mo! Nakampasin. So, para sa akin, okay lang naman maging clingy. Not too much. Na limits pa din. Okay lang naman kikiligin eh. Diyos ko, pwede naman kayong, basta ka, ganyan. Hindi naman. Gets. Alam naman namin mahal kayo. Huwag nyo lang pakita sa amin talaga. Di ba? Ayun lang. Sa inyo ba? Sa akin naman, madali lang explain sa akin. Too much clingy. For me kasi, I know yung limits.
I know yung limits pag public. Okay, alam naman natin ang lahat, di ba? Kasi, Hindi ko alam. di ba? Hindi, parang isipin mo lang in general, di ba? Nasa public ka, di ba? PDA nga, may mga iba na nakakakita sa'yo. So, alam mo ang inyong limits, di ba? Para sa akin, yung parehas lang sa sinabi ni Ish na medyo kailangan mo lang alamin mo lang na may iba nakakanood, na nakakahiya rin, di ba? And stuff like that. Pero, pagdating sa private, dito tayo nagkakaiba. Ako kasi clingy rin ako. So kapag sinasabi natin, walang too much. Pwede ba yung sabihin? As long as siguro may consent. Okay. Tama. As long as may consent, okay lang. Nothing's, kasi clingy rin naman ako eh. So, wala rin naman sa akin. Pero, ibang tao ako pag public, syempre, nasa kita ng lahat. Privacy niyo na rin yun. Privacy, Asawa ko. Doesn't have to be, publicly displayed. Di ba? Asa hindi na rin naman yun. Bakit? Di ka rin naman magkakapaki sa, well, not that. Hindi naman always, pero you wouldn't care yung mga tingin ng iba eh. Yeah. That's true. Yeah, isa din yun. Na kailangan talaga bago kayo maging clingy sa isa't isa. May consent talaga. Oo, syempre. May consent. Kasi iba na yun kapag wala kang consent, parang sinasamantala mo na yung tao. Pero, too much. Alam kong limits ko pag sa public. Pag private naman, clingy rin naman ako eh. So, as long as may, clingy rin ako. Tama mo gagawin. Kung may respeto ka naman sa partner mo, may limits naman yun. Siyempre, yun yung pinakaunang dapat kailangan tandaan, pre. Respeto. Respeto sa partner. Boundaries. Mo rin, siyempre. Tsaka babae yan. I mean, in a guy perspective, babae yan. Gentle ka lang. Vice versa, lalaki din yan. So, It all boils down also to communication. may mga explain ko. May mga taong gusto ng clingy pero ayaw ng sobra-sobra. Parang gusto lang, kunyari, gusto lang ng holding hands, pero ayaw ng hug. Parang ganon, gets nyo ba? Parang gusto lang siya lang yung yayakap, pero ayaw na siyang yayakap. May mga ganon tao. So, respeto pa rin sa partner. So, yun pa rin yung time na parang it is yung partner yung mag-a-adjust. Kung ganon yung mga tao. Yung partner pa rin. So, ayun, may mga neutral, good side, bad side. It depends talaga sa tao talaga. Let's go to the other topic. So, wala. Kasi parang wala na opinion ko. Talaga yung mga questions, yung mga answers natin sa questions, wala pa yata tayong napipik na side na solid, no? Puro subjective, no? May pros, may cons. Away talaga to. Away talaga. So, hindi niya talaga tatanungin. Hindi, next topic na tayo kasi medyo late na rin sa oras. Uy, joke lang. Ikaw. Ikaw. Hindi ako, medyo iibayin ko yung sagot ko dun sa sagot nilang dalawa. No. Ako, ito, relationship to Public ba to? Public ba? Hindi. Oo. Kumbaga parang, iba kasi yung naging take ko sa pagiging clingy mo in a way na too much na siya. So let's say, mag-jowa tayo. And sinabi mo nga na clingy ka. For me, it's gonna be too much. Pag Pati sa ibang tao ginagawa. Ay, syempre! Hindi kasi ganito Guys, may aminin man natin o hindi, may mga iba talagang tao na clingy sa lahat. Even though na makilala mo siya, even though na maging partner mo siya, alam mo na clingy siya sa lahat. Hirap. Ngayon, yun talaga, mahirap talaga yun. Ngayon, nagiging too much lang siya pag alam mong may partner ka na, pero yung treatment mo dun sa partner mo at sa ibang tao, like, Pare-parehas lang. Same lang. Yun yung Pangit. Halimbawa, let's say, yung partner mo mahilig guman ito. Mahilig guman yan. Ganyan. Ngayon, let's just say na alam mo naman na friends lang talaga sila. Pero ganun din siya ka-clingy. So ikaw, sa part mo, hindi mo maiiwan. Aminin mo natin ulit o hindi. May tendency pa rin na makaramdam ka ng kahit konting sex.
Tama. Kasi yung treatment ng partner mo, parang hindi na nababago eh. Hindi nagbabago to the point na parang, alam mo, hindi ka special. Oo, parang yung partner mo inisip, ano ba ako? Partner mo ba ako? Oo, O tropa? o tropa mo lang din. Di ba? Di ba? So, sa akin, ang pagiging clingy, nagiging too much siya pag pati sa iba, Ginagawa mo na. Tama Oo. naman. May mga kaibigan ako na ganyan daw na simula nung naging sila, hindi pa rin nagbabago. Pero nung kinausap na nung partner niya yun, yung kinausap na nung tropa ko yun, yung partner niya, nagsiselos ako. Minsan, pag-clinical pa rin sa iba kasi I feel like parang hindi ako iba sa kanila. Na-address naman yung issue niya. Again, pag pinag-usapan niyo naman, kasi hindi mo din naman agad maiiba sa kanya yun. Malay mo kasi, Kasi nakasanayan nila yun. malay mo kasi, Bago pa yung ang tagal niya na naging single, tapos talagang dumating yung partner mo sa buhay mo. So hindi mo kaagad mawawala yun. So kung talagang clingy ka. Ako guys, clingy din ako. Okay? Kahit dito, kinikiss ko nga to eh. Di ba? May, Yung birthday greeting mo, kinis ako. kinikiss ko to guys. Ngayon, Iba naman yung siyempre lalaki. Hindi. Example lang. Okay. Example lang. let's just say na, alam mo yun, kaya ka minsan nasasabihan na ang clingy mo sa lahat. Ewan ko lang guys kung familiar kayo sa sentence na yun pero may mga ganun talaga na sinasabihan ka na ang clingy mo sa lahat. Kaya hindi alam ng partner mo kung meron bang special relationship ka sa kanya or parang tropa mo lang din siya. Kaya minsan, mahirap din. Mahirap din talaga pag nasabi mo na yung gusto mo, clingy sa lahat. Kasi if ever na get to know each other, ano pa lang kayo, parang ang hirap na paano mo malalaman na special ka sa kanya kung ginagawa niya sa lahat? Mama. Ang hirap nun, guys. Diba? Kung ginagawa niya sa'yo yun, i-expect mo na ginagawa niya din sa iba. So, ikaw, sa part mo, parang feel mo na, okay. Parang hindi pala ako special kasi sa lahat ginagawa niya. Pero para sa akin, kung talagang in a relationship talaga kayo, dapat alam na ng partner mo kung paano mag-limit. Oo, pero hindi ka agad niya malalaman yun unless Siguro para sa akin lang. Hindi siya paano ba sabihin to? Hindi siya yung palusot or something na parang excuse para sabihin mo kahit matagal, nasanay ka sabihin mo, nasanay kasi yung clean kasi best friend, mas nauna yung best friend ko kaysa sa'yo eh. Pero para sa akin, matik na sa'yo na parang, kapag nagkaroon ka ng relationship, first day nyo pa lang o kaya na saktong pagsabi mo na kayo na, itigil mo na. May common sense na yun para sa akin. Alam ko, clingy ka. Pero... Hindi, sige. Okay lang. Sa akin lang yun. Kasi, parang kasi ang unfair pa na pag-iisipan mo pa ako na parang, ano ba yan? Parang, alam mo na tayo, pero guess ko friends mo sila, pero alam mo nang tayo. So, dapat, there's something unique sa akin na wala na sa kanila. Dapat yung ginagawa mo sa akin, wala na sa kanila. Though gets ko na parang nauna sila, maging ka-close mo, parang kababata mo, pero, matik na dapat sa'yo na parang, kapag first day pa lang na naging tayo, the first day na sinagot mo ko at binigay mo yung sarili mo sa akin, or like, yun, na parang, hindi naman bigay, parang, na ako yung naging boyfriend mo, wag mo nang, okay lang sa mga babae. Okay, kasi, friends lang naman, pero sa lalaki kasi, it's a different story na. Para sa talking about this time naman, syempre, opposite sex. Oo, pala. Kasi, Oo, alam mo, pero, siloso mo yung- hindi, sinasabi ko lang, Sinasabi na parang matik na dapat kapag naging boyfriend or girlfriend kita, wag mo nang i-entertain. Hindi kasi, ayan, yung sa'yo hindi automatic, di ba? Mm. Yung kay Ish, automatic. Dapat, Automatic. first day. Sa akin naman, kay Dane ako dito. No. Kay Dane ako dito, pre. Kasi, Kaya may natatawag tayong boy best friend preview. ay, kala ko, Ayun nga. iba yung naisip. Yan yung nangyayari kapag walang linawan. Naman. Ganyan yun. Kaya ako sabi ko, dapat first day pa lang, dapat alam mo na. Okay. Kasi may tinatawag tayong boy best friend eh. Sasabihin mo, ay boy best friend ko lang yan. Sus ko naman, ba't mo pagseselosan yan? Yung ginagawa mo sa akin, ginagawa mo rin sa kanya. Anong difference namin dalawa?
ang take ko dyan hindi about boy best friend or anything na mga friends mo. Kaya nga na ano yung saying na common sense is not so common. Kasi bawal mo i-generalize na dapat automatic ganyan yung isipan pag naging kayo kagad. Kasi what if may mga tao na NGSB or NBSB, di ba? Yung ano, No, yung boyfriend literal na sumalpak ka lang ng ano, bakit? Masasabi mo ba yung mga high school crushes natin, mga elementary crushes natin, mga puppy love natin, kailangan ma-decipher na natin na kayo na ibahin mo na. Syempre, as human pa rin naman, may human error pa rin naman tayo. Kaya hindi ko nagsaside ako kay Dane na hindi dapat automatic kaagad. Pero yun yung dapat na mangyari. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ganun ang nangyayari. Pero dapat talaga ibahin. Dapat iba talaga yung attitude. Pag nagselos ang partner mo, wala na. Ayun, dapat at least wag mo paabutin sa point na magselos yung partner. Kaya nga sinasabi ko, pre, either you learn it the hard way or the easy way. The easy way meaning na na-realize mo sa sarili mo na, uy, may partner na ako, kailangan natin ito itigil. Or the hard way is, pinaabutin mo sa point na yung partner ko pa nag-express na nagsaselos na siya. Tapos dun mo palang na-realize na, uy, nga, tama siya, mali ito. So either you learn it the easy way or you learn it the hard way. Pero either way, para sa akin, may subjective rin yan. May mga tao talaga na hindi matik na ganun. Meron din kasi, halimbawa, talagang matagal mo na talaga siyang best friend. I'm talking about opposite gender. Let's say talagang girl best friend mo, childhood. Kumbaga, hindi mo talaga kaagad hindi mo talaga kaagad maiiba yung pakikitungo mo sa kanya. Though maintindihan ng best friend mo, pero ikaw, syempre, best friend mo eh. Ayaw mong maiba. Hindi ibig sabihin na nag-partner na ako. Kumbaga, hindi naman mag-iiba. Kumbaga, parang malilesen lang. Kasi nga, may partner na ako. Swerte mo kung maintindihan ng partner mo na. Hindi nga, talagang... Kasi update ko na yung GC natin na bro. So, swerte mo na pag naintindihan ng partner mo na oo, friends lang talaga yung pero may tendency pa din yan na pag yung pagiging clingy mo naging too much na to the point na nagsiselos na yung partner mo sa iba. Kasi yung sa inyo more on talagang yung sa inyong dalawa lang. Ako kasi pag naging too much na in a way na may nasa labas na ng relationship nyo. Like, may mga friends ka, opposite gender, nagiging clingy ka. Kasi nga, ganun ka. Pero, eto guys, pwede pa rin kayo maging clingy. Pero, hindi na yung sobra talaga. Kasi nga, again, yung treatment nyo magbabago. Kasi nga, may partner na kayo guys. So, hindi yan madali i-adjust, pero, Kailangan niya. Kasi yun yung I'm tama. sure naman na maintindihan niya ng friends mo na may partner na yung tao. So, pag medyo nag-lessen na yung bonding nyo, nag-lessen na yung gala nyo. Maintindihan nyo. Pag hindi naintindihan ng kaibigan mo, ay may mali na tayo dun. Parang doon ka na. Doon ka na medyo mag-iisip. tagilid na tayo dun. Hindi mo isipin na something's wrong with my relationship. Ang isipin mo, ay parang nasa tamang friends ba? Pero kailangan mo din naman sa part mo, responsible ka din na dapat ipaintindi mo dun sa partner mo na friends lang yan. Ngayon, kung nagiging uncomfortable ka, na nagiging clingy ako sa kanila, okay, sige, okay. E di ibahin ko yung pakikitungo ko sa kanila. Like, ililesen ko yung pagiging touchy, ililesen ko yung pagiging... Para lang ma-address ko yung concern mo towards dun sa... So, nagbo-bottle down pa rin tayo sa communication. Guys, sa relationship yung talagang... Communication is the key talaga. My experience na talaga. So how Freddy explain na ano na din ako na talagang talaga. Nakikilang ako. Yun, communication is the key nga. Though, may part pa rin sa akin na parang Kailangan matik. Pero Gets ko yan. Kasi Boo! Pakatamaan siya. then kasi sa experience ko kasi
parang, uso na kasi yung lokohan. Yung tipong pinagpapalit ka na lang sa boy best friend. So, parang, hindi sa akin I mean, sa mga narinig ko nagkikwento sa akin, pinagpapalit sila sa boy best friend. So, para sa akin, parang, yung sa akin na, dapat first pa lang, dapat Hindi, sa ano pala. automatic, alam mo na yung limitation. Pero syempre, sabi nga ni Dane, it takes time talaga. Pero kailangan, as a respect to your partner, Kailangan pag-usapan. Okay, punta na tayo ngayon sa sa friends. Sa pagiging friendship ng clingy. clingy, Kasi sumigaw ako ng mixed signals eh. Guys, Okay. baka yan nyo ako. Oh, ito. Tapos gumagano ka pa, so medyo marami-rami kang gustong sabihin. Hindi naman ga. Hindi ka. Paano magsuma yung Kasi sabi mo mixed signals tapos friends eh. So, Para sumigaw pa siya. mixed signals. So, let's go to the topic Guys. Wala akong pinapatamaan. wala. Okay. Ito kasi yung tendency Okay. na Siguro, may dilulo ang friend. Di ba? Pinakitaan ka lang ng ganyan, naging clingy lang sa'yo. Umasa ka na kaagad. Kumbaga parang, so, ikaw, halimbawa may attachment issues ka. Pakitaan ka lang ng ganito. Pakasalan mo na. Yun, ganun lang agad. Imagine mo na gusto ka niya or parang, kumbaga parang Okay. may nagbibigay siya ng motibo. Pero guys, again, tignan nyo, i-weigh nyo din. Kung sa'yo lang siya ganyan, then baka may chance. Pero kung lahat naman ng best friend niya, ganun siya. Guys, hindi nyo kailangan i-take yun as a mixed signals. Okay. Please. May totoo naman. Kasi, dude, hindi ka pwedeng kiligin sa ginagawa niya sa'yo kung ginagawa niya sa lahat. Okay. Diba? Hindi ka pwedeng kiligin. So, Sa act na yun, hybrid kung ng tropa, tas parang love, gano'n. Tropa. Borderline. Borderline. Tropa. Tsaka pagkakagusto. Umaasa. Okay. Kaya Oh. guys, Hindi, tama huwag naman. kayong maging dilulo pag pinakita kayo ng mga pagiging touchy or pagiging malay mo naman kasi talaga. Hindi kasi problem. Ganun Hindi. talaga siya. May tao talagang gano'n na madaling ma-attach. Yung tipong Hindi. Hindi, ganun talaga tao yun. talaga na ganun na clingy. Hindi, ganun Pero, din. May mga tao din na tingin lang ganun sa'yo, ma-attach. friends lang. Pero there's nothing wrong. Pero aminin mo, may mga tao rin na... Madaling ma-attach. Yung Madaling sinasabi ko. Ay, hindi. Yung sinasabi Ay, ko. ba? Hindi, ganun talaga. Sinasabi ko lang kung may attachment issues. Lalo kapag kunwari, yung gaganyan. Ganun talaga, I mean, on my perspective Kasi ganun ako. Ganun ka? Ganun ako. At may sa- attachment issues Ganun ka? na, ilalagay ko na sa akin. Okay. Burden on my shoulder. Okay. Okay. All you. Yes, all me. It's all you. All me. Okay. Alright. Pag ang babae sa akin, lalo kapag kunwari, sige sabihin natin, may kagandahan, Oo. kaibigan, Mm. lagi mo nang kasama, Ginanong ka. clingy, bigla kang ginanon. Mm. Ganun talaga. On my perspective, Let's sa akin. get married tomorrow. No, hindi naman. Ay, Hindi di naman. Mas, syempre, may ano pa rin yung... mga ganun. Sa puso. Love in first sight. Love in sparkling. I don't believe in love in first sight. I don't believe in love. Pero ayun, I mean, may mga tao talaga na may attachment issue or parang madaling ma-attach or madaling magkagusto. Guys, basta ito lang yun. Delulu. Pag best friend lang, pag alam niyo best friend lang, nandun lang, guys. Tama. Kahit nakikita sa inyo. Ah, Hindi, kung alam niyo naman kasi talaga na pinapakita niya, kung anong pinapakita niya sa'yo, pinapakita niya sa lahat, then wala ka dapat kailangan isipin na iba kasi ganun talaga siya bilang kaibigan. So, ganun lang yun. Pero kung Hindi. kung may parang ano ba yung term yun? Exclusivity. Parang Parang yung topic natin, what is too much clingy Yun for you nga, oo in nga. terms of friends, oo nga. Pero Siguro, doon din kasi kay, papunta yun eh. yung kay Dane kasi, siguro, too much clingy na parang may something na Oo, nangyayari. Dumadating na sa point na... Siguro, di ko nalinaw yung yung topic. Pero sige, pwede rin natin pag-usapan. Hindi Yung sa akin lang, parang, kasi ni Dane, too much clingy in a way na parang may, umaasa na yung may nagkakatouch may na meaning yung na. other party. May meaning na. Para sa perspective ng other party. Yeah. Pero yung isa naman, talagang as Normal friends lang. Yeah. Normal lang. Kasi may mga ganun talaga na hindi mo din maiiwasan yun na may love ka sa best friend. Hindi mo maiiwasan yun. Pero again, hindi ka nga pwedeng kiligin sa mga ginagawa niya sa'yo kung alam mo naman ginagawa niya sa iba, sa lahat. Pwede naman. Diba? Halimbawa, si Ish.
mahilig siya magbigay ng gamit dito or touchy siya kay CH. Tapos, ganun din siya sa akin. So, bawal siya mag-assume na mahal ako ni Ish. oo, na he's checking me out. Checker. Pero wala naman kami sinasabi, bakit kaya magkagusto sa tropa? Sa inyo na lang yun kung gusto nyo siya i-pursue. Kasi may pros and cons din yan. Napag-usapan na rin namin yan dati na if meron kang gusto sa kaibigan mo, may mga pros and cons. Pero most probably, madami yung cons. Ako na magtatapos na ito, guys. Okay, tapusin mo na. Baka kasi may mapasobra pa tayo. Okay. May hindi pa lumabas. Okay? Pero guys, Hindi, sige. Huwag mo na pakinggan si Tate. Ituloy. Mas lalala pa tayo. We're not going to the rabbit hole. being too clingy sa magiging sa best friend mo, pwedeng magkaroon ng mixed signals. Okay. Promise. Okay. Sige. Let's make it that point. Let's end it in that way. Okay. Hindi hindi personal experience yun. Let's close the book and Let's end the topic there. Ang summary lang, guys, kung clingy sa'yo yung isang tropa nyo, we're just saying keep an open mind. yeah. Keep an open mind. Huwag kayong close-minded. Kandilolo. Possibilities. Huwag kayong mag-overreact or anything. Think of every possible ways. Yun lang naman, okay? Yeah. Tapos na natin. Kasi... Alam ko single ka pero wag kang Oo, chilla mo lang. Okay, go. Basta kaibigan lang, okay. So yeah, I think we will end this podcast with this topic and dami na kami natutunan sa amin sa isa't Let's isa. save the other topics. Yeah, siguro next time na yung topic natin. Kasi first episode pa na ito. Medyo di ko expect na ganito kasaya. Yung pag-usap lang. Daw may mga pa rin, may mga Bago pa kami kasi ang kinakausap lang namin yan. Kasi may camera. Tsaka ang dami naming mali yung tulad ng camera na stop or hindi namin alam yung magagawa. Pero Guys, minsan 4 hours kami inaabot. Isang topic lang yun. ganun talaga kadip. Pero sa susunod naman guys, aayusin naman namin tong podcast namin. So sa future, lessen the mga problems tsaka mas smooth flow na to. Wala nang patigil-tigil yung recording and as much as possible, maayos na din yung mga topics tsaka mga sagot namin. So I think we will end this podcast kasi it's been a long parang haba na ng time na natin. First episode. So, yan nga guys. So, before we end this, we would like to have a special thanks sa aming sponsor. Sa nag-provide ng place namin. Actually, hindi sa amin tong place. Our counselor, Kuya Dino Poblete. So, thank you Kuya Dino sa pag-provide ng place. Yes. Kahit medyo last minute tong plano namin. Pero you have paano ba sabihin to? Ang bait-bait mo Kuya Dins na nag-provide ka sa Golden Heart. Golden Heart. And Ate Grachi. Ate Grachi. And the kids. Thank you guys for watching. Kung umabot kayo sa point na to, so hopefully may natutunan kayo or enjoy kayo as much as you did. No, so it's been an lang to guys. Ito lang yung mga opinions na. Ulit. Ito lang yung mga sinasabi namin. Namin i-share. For fun lang naman. Mm-hmm. Hindi kami nakipag-away dito. Pero may sense din naman yung mga pinagsasabi namin like we'd like to believe na may sense. Yung last topic about So again, kung umabot kayo sa point na to, hopefully nag-enjoy kayo, marami kayong natutunan and hopefully rin kahit wala kayo natutunan guys, kahit na-enjoy na lang kayo. Kahit nag-enjoy naman kayo. Hopefully sa next episode, mag-tune in na rin kayo. Expect nyo na mas may bagong topics kami, mas may magandang topics. Tsaka mas organized kami guys. Kasi first time to. First time, so nangangapapa kami. Apologies na lang sa aming setup. Hopefully ma-improve natin to. The following episodes. Then, expect nyo na parang in the future, meron na kaming sariling place to shoot. So, ayan na. So, guys, let's wrap up this and thank you guys for watching and I hope you enjoy yung mga pag-uusap namin and I hope you tune in next time. So, ayun, this is your host for today, Opa, and this is Omi. Tsaka guys, this is Bane, and see you in the next Transition out, go. episode. Bye, guys. Transition out. Bye guys. This is our signing out.